The finished work of Jesus Christ on the cross offers numerous benefits to believers. Salvation and redemption. 1. Forgiveness of sins, Ephesians 1:7, Colossians 1:14. 2. Redemption from slavery to sin, Romans 6:18, 22. 3. Justification, Romans 3:24, 5, 1. 4. Reconciliation with God, Romans 5:10, 2 Corinthians 5:18. Spiritual freedom and life. 1. Freedom from condemnation, Romans 8:1, 2. New life in Christ, Romans 6:4, 2 Corinthians 5:17. 3. Eternal life, John 3:16, 10:28. 4. Adoption as children of God, Ephesians 1:5, Galatians 4:5. Healing and wholeness. 1. Physical healing, Matthew 8:17, 1 Peter 2:24. 2. Emotional healing, Psalm 34:18, Isaiah 61:1-3. 3. Spiritual healing, Psalm 103:2-3, Jeremiah 30:17. Victory and authority. 1. Victory over Satan and sin, Colossians 2:15, 1 John 3:8. 2. Authority over demonic forces, Luke 10:19, Mark 16:17. 3. Power to overcome, 1 John 4:4, Revelation 12:11. Peace and assurance. 1. Peace with God, Romans 5:1. 2. Peace in times of trouble, John 14:27, Philippians 4:7. 3. Assurance of salvation, 1 John 5:13, Romans 8:38-39. Access to God's presence. 1. Direct access to God, Hebrews 10:19-22. 2. Confidence in prayer, Hebrews 4:16, 10:22. 3. Intimacy with God, John 15:15, 1 Corinthians 1:9. Empowerment for living. 1. Empowerment for ministry, Acts 1:8, Ephesians 4:11-12. 2. Strength for trials, Psalm 28:7, Isaiah 40:29. 3. Wisdom for decisions, James 1:5, Proverbs 2:6. These benefits are available to all who put their faith in Jesus Christ and His finished work on the cross. Would you like me to expand on any of these points or provide additional scripture references? Okay, so good evening sa lahat. Narito. Narito na naman po tayo upang sa banal na gawain na kung saan ay makapakinig naman po tayo ng salita ng Panginoon. Ngayong araw po na to ay atin pong pag-aaralan ang 5 fundamental beliefs na kung saan nasa Biblia talaga ang kaligtasan na once saved, always saved. Excuse po. So, I hope na marami na rin yung nagtuturo nito, pero hindi lahat ay nakapakinig po nito. Lalong-lalo na sa aking mga subscribers. Kahit nakaunti lang kayo, pero sabi nga ng Panginoon, isa, dalawa, tatlo man. Ay, nandyan siya. So, yun po, no? Tayo po ay manalangin muna before tayo magsimula. So, sige po. Heavenly Father, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito na kung saan ikaw po ay may taas sa bawat isa. Salamat po sa kapatawaran na yung iginawad po sa amin. Kapatawaran ng kasalanan na kung saan ay kami po ay pinatawad na magpakailanman. Salamat
Salamat po sa iyong kaisa-isang anak na kung saan siya yung nagbayad ng aming mga pagkakautang sa inyo. Salamat, Panginoon, sapagkat nariyan po sa Panginoong Hesukristo, siya nagtubos sa amin. Kami po ay naligtas sa pamamagitan niya po. Salamat po sapagkat napaka-amazing po ng iyong pagmamahal sa amin, Panginoon. Salamat po. Kaya po, hindi sana yung tinig ko po yung maririnig, kundi yung boses niyo po. Salamat po sa pagtulong ngayon. Binabalik po sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba, pasasalamat. Sa pangalan ni Kristo Jesus naming tagapagligtas. Ayun, so napakaganda ng Panginoon, no? Sa gabing ito ay atin pong pag-aaralan ang the 5 fundamental beliefs ng New Testament. Kasi yung Old Testament ay meron tayong 10 utos. Ngayon po ay meron pa tayong habang hindi 5 tinapos pagkukulan ng habag ni Kristo sa krus. gas mong pagsinta. So, simulan na po natin. Habang wala Hindi po ako yung kaya nang magpipreach. masuklian ka Sa gabing ito, hindi tayo ay makikinig sa lahat mong ginawa. ng videos na kung saan Niyakap mo ito po ang 5 fundamental beliefs sa akin. ng Inibig Gospel of Full Grace, nang di kayang the God's Grace. oh So, sige po. tarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang Pakinggan po muna natin yung awitin. kalwalhatian. Ulitan po natin ang sagalan ay Sukdulang paano talaga yung Panginoon. pag-ibig. Ayan. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan
mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng hapag at wagas mong pagsinta, habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa, niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat
Salamat sa sukdulang biyaya mo. Amen. So, praise God. No? So, napaka-amazing ng Panginoon sa ating mga buhay, mga kapatid. Sapagkat tinubos niya tayo ng walang bayad. Ikaw at ako ay tinubos niya para sa iyong mga pagkakasala at sa aking mga pagkakasala. So, napakabuti ng Panginoon. Kaya ito na ngayon, sa araw na ito, ito na po ang ating pinakahihintay sa lahat. Natanggap ko kahit hindi ka. Mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid sa nasulok sa daigdig. Maghari nawa ang kapayapaan, kasaganahan at pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo sa bawat pamamahay, puso't isipan ng bawat isa. Na magpasalamat po tayo palagi sa araw-araw sa ating mga buhay, sa ating Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, dahil binigyan tayo ng kalakasan sa araw-araw, no? Na pagkakataon na mapakinggan ang mga mensahe ng ating Diyos, ang mabuting balita, ang Gospel of God's Grace. So, last time, ang ating napag-alaman ay ang tungkol sa Old Testament and New Testament, na ito yung panahon ng law and grace, or dispensation theory of grace and dispensation theory of law. Na kapag grace, ito yung biyaya, regalo ng kaligtasan. Kapag regalo, hindi na kailangang bayaran o pagtrabahuan upang ating makamtan ang ating nais na kaligtasan. At ang regalong ito ng ating Diyos sa atin ay hindi lamang kaligtasan ang laman, kundi marami. At yan po ang ating lalakbayan ngayong araw na ito, ang regalo ng Diyos na mao si Kristo at ang natapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Na si Kristo ang regalo ng Diyos sa atin at ang laman ng regalong ito ay ang natapos na gawa ni Kristo sa krus. Ibig palang sabihin, may ginawa si Kristo sa krus. At ano ang ginawa ni Kristo sa krus? Paano natin makakamtan ang laman ng regalong ito, ang tinapos na gawa ni Kristo, o paano natin makamtan ang finished work of Christ? Atin po itong paniwalaan, pananampalatayanan, at huwag nating pagdududahan. Ulitin ko lang po, atin po itong paniwalaan, pananampalatayanan, at huwag po nating pagdududahan. Ano ba ang basihan natin o proof tungkol sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus? Ang basihan po natin o pruweba ay kapag ang verse ay kumukonek sa krus ng Kalbaryo. No? So, tandaan po natin, kapag ang mga verses na ating mapakinggan ay kumukonek sa krus ng Kalbaryo, so ito po ang basihan na tungkol sa tinapos na gawa ni Kristo, na ito nga ay totoo. At ang laman ng regalong ito ay hindi lamang isa, hindi lamang dalawa, kundi 5. 5 ang laman in one gift, 5 in 1. At ito'y sapat sa lahat ng ating pangangailangan. Hindi tayo kukulangin at hindi rin tayo lalabis. At ito'y magpakailanman. Ibig pong sabihin na si Kristo, kung ating tatanggapin, ating pananaligan, ay sapat na sa ating mga buhay. Na sa araw-araw, puno tayo ng pagpapasalamat. Nakulang pa nga ang salitang salamat. Thank you, Lord Jesus. No, kulang pa ang salitang thank you sa tinapos na gawa ni Kristo.
para sa atin kung ito'y lubos nating mauunawaan. Amen? Thank you, Lord Jesus. So ito po ang 5 laman ng regalo, ang 5 tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, or 5 finished work of Christ. Una po, tayo'y naligtas na habang panahon. We are eternally saved. Pangalawa, tayo'y pinatawad na sa lahat ng ating mga kasalanan. Magpakailanman, we are forgiven all of our sins forever. Pangatlo, tayo ay naging katuwiran ng Diyos o pinaging banal ng Diyos. We became the righteousness of God. Pang-apat, sa pamagitan ng kanyang mga sugat, tayo'y pinagaling sa ating mga karamdaman. We are healed by His stripes. And fifth, tayo'y lubos na pinagpala at pinaburan ng Diyos, or we are blessed and highly favored, or charito. So yan po yung 5 na tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga, napaka malaking biyaya ito sa ating mga buhay, no? Na amazing ang biyayang ito, na ito'y mula sa ating Diyos. Amen? Thank you, Lord Jesus. So ito pala yung laman ng regalo o ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus. At ang sinumang mananampalataya kay Kristo ay kakamtan lahat ito. Kaligtasan, kapatawaran, kabanalan, kagalingan, kasaganahan, magpakailanman. Amen. Thank you, Lord Jesus. So ano nga po ulit ang basihan o proof tungkol sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo? Kapag ang mga verses na hango sa banal na kasulatan ay kumukonek sa krus ng Kalbaryo. So tingnan po natin kung ito nga po ay kumukonek sa banal na aklat or sa Bible. So ang una pong natapos o tinapos na gawa ni Kristo sa krus ay ang we are eternally saved, or tayo'y naligtas na habang panahon. Episode 2:8-9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Amen? Na dahil pala sa kagandahang loob ng ating Diyos, tayo ay naligtas sa pamagitan ng ng ating pananampalataya. At kanino tayo mananampalataya? Sa ating Panginoong Hesukristo. At ang kaligtasan ito ay hindi sa pamamagitan ng ating mga sarili. Hindi ito bunga ng ating mga gawa. Kundi ito'y kagandahang loob ng ating Diyos. Kaya walang dapat ipagmalaki ang sinuman sa atin, no? Na ano ba ang kagandahang loob ng Diyos para tayo ay makapasok sa langit? 1:6-40. Sapagkat ito ang kagandahang loob or kalooban ng aking Ama, ang lahat na kumilala at sumampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Amen? Napakaganda po. Ito yung kagandahang loob ng ating Diyos, no? Na binigyan tayo ng pag-asa sa ating mga buhay. Binigyan niya tayo ng regalo na mao si Kristo. At ang ating kaligtasan ito ay tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. So, naligtas tayo sa pamagitan na kagandahang loob ng Diyos. Na ano ang kagandahang loob na ito? Binigay sa atin si Kristo bilang regalo. Unang Korinto 1:18. Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong naliligaw ng landas. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating naliligtas. Na ang sinumang itinakwil si Kristo, hindi tanggap si Kristo, hindi nananalig kay Kristo, hindi nagtiwala kay Kristo, na hindi kayang tanggapin na si Kristo na ang gumawa para sa ating kaligtasan, na kulang pa si Kristo kaya may kasamang gawa pa rin para maligtas. Ang mga taong ito'y naliligaw pa ng landas, no? Dahil
Para sa kanila ay kahangalan ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus na hindi ka panipaniwala. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating naliligtas, para sa ating lahat na nananalig kay Kristo. Ito'y regalo sa atin at isa ito sa laman ng regalo. Isa ito sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen? Thank you, Lord Jesus. Gawa 4:12. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Napakalinaw po dito sa verse na ito, mga kapatid, na kay Jesus lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat wala ng ibang pangalan ang ibinigay ng Diyos para sa ikaliligtas ng tao natin, kundi ang pangalang Hesukristo lamang na ipinako sa krus at namatay para tayong lahat na nanampalataya sa Kanya ay magkamit ng kaligtasan. Amen? Thank you, Lord Jesus. Sinong gumawa nito sa atin? Si Kristo. No? Sa pamagitan ng Kanyang pagkamatay doon sa krus. Roma 6:23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Thank you, Lord. Kaya po ang ating kaligtasan ay biyaya, regalo, libreng kaloob ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. At paano natin makamtan ang libreng kaligtasang ito? Ang biyaya o regalo, ang isa sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus, atin po itong pananaligan, pananampalatayanan, at huwag po nating pagdududahan, na huwag po tayong mag-aalinlangan sa ating pananalig kay Kristo. Amen? So, ang ating kaligtasan pala ay kagandahang loob ng Diyos. At ito ay regalo. At si Kristo, ang regalong ito para sa ikaliligtas natin. Amen? Thank you, Lord Jesus. So, yun po ang unang tinapos ni Kristo sa krus. Ang tayo ay naligtas na dahil sa Kanyang pagkamatay. Thank you, Lord Jesus. Pangalawa, we are forgiven all of our sins forever. Okay, so doon lang po muna tayo, no? Sa bibitinin ko muna kayo. Sa ganun na ay meron pa tayong papag-aralan sa darating na araw. Ayun. So, yun po yung first na tinapos na gawa ni Kristo, kung saan po ay makikita sa Biblia ang kanyang tinapos. Sabi ko nga nung una, kung merong 10 commandments of God na under ni Moises, nung kapanahon hindi pa namatay si Kristo, ngayon po ay meron ng bago. Meron ng pong bago na ginawa ang Panginoon upang ikaw at ako'y maligtas. Ano po iyon? Yan pong 5 tinapos na gawa ni Kristo. Kung sa Old Testament po ay 10 utos upang ikay maligtas, sa New Testament naman po ay 5 tinapos na gawa ni Kristo na kailangan mong sampalatayanan upang ikay maligtas. Ayan po, no? So, sa gabing ito ay tayo po ay manalangin para sa ating pong end. Pero bago po yan, mag-closing song muna tayo. Ayun, sige.
Kahit hindi ka arawan, ako'y binigyan mo ng isang regalo na nakabalot sa telang basahan. Isang regalo ng pag-ibig ng aking buksan. Nasilayan ay ang pag-asa ng isang katauhan na matanggap ang kaligtasan, ang katiyakan ng buhay na walang hanggan. Wow! Katubusan ng kasalanan at kalayaang lubos mula sa kadiliman, kapangyarihan at katuparan ng mga pangako mo. Nakamit ko sa regalo mo. Isang regalong kay ganda ang natanggap ko. Kahit hindi ka dapat, ako'y binigyan mo ng isang regalong natagpuan sa isang sapsapan. Isang regalo ng pag-ibig ng aking buksan. Nasilayan ay ang pag-asa ng isang katauhan na matanggap ang kaligtasan, ang katiyakan ng buhay na walang hanggan. Wow! Katubusan ng kasalanan at kalayaang lubos mula sa kadiliman, kapangyarihan at katuparan ng mga pangako mo. Nakamit ko sa regalo mo. Ang katiyakan ng buhay na walang hanggan. Tubusan ang kalayaan sa kadiliman, kapangyarihan at katuparan ng mga pangako mo. Nakamit ko sa regalo mo. Sa regalo mo. Amen. So, praise God, no? Lahat pa ba tayo ay nakatanggap na ng regalo ng Diyos? So, kung lahat tayo ay nakatanggap ng regalo ng Diyos, so tayo po ay magalak. Sapagkat ikaw at ako ay naligtas na sa pamamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus. No? Sige po, tayo po ay manalangin. Tinig mo aking hanap Ama naming nasa langit, sa gitna ng bawat kami po ay nagpapasalamat sa iyong tinapos dun sa krus ng Kalbaryo. Salamat po sa iyong anak na si Jesus, aking pagkukuha. na siyang nagtubos ng aming mga pagkakasala. Katapatan mo, O Diyos, tanging Kami po itong idinudulog sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga tao
puso at na hindi damdamin pa po nakakakilala sa inyo, Panginoon. kay mananatili Idinudulog ko po sa inyo walang hanggan ang ang kanilang mga puso naway iyong buksan sa pamagitan ng mensaheng ito, Panginoon. ng iyong At pag-ibig tanggapin ka po nila ng buong puso doon ang sa iyong tinapos na gawa doon sa krus ng Kalbaryo. Tatanggapin po nila, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat sa mga taong iyon ang niligtas nang walang at sa mga ililigtas mo pa, Panginoon. huri ang puso Kami po ay sa'yo walang habas na iaalala. magpipreach ng iyong gospel sapagkat ito po ang iyong kautusan sa amin, Panginoon. Ang dapat namin itong i-share sa bawat tao. Ano man ang kaniyang lahi, lipi, Ikaw ang kaagapan, masama man yan o mabuti. kabutihan mo Wala ka pong pinipilit sa amin, Panginoon. nagkukulang. Kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon, iyong tinapos. ikaw lang Siya nagpaunawa sa amin na hindi lahat ng tao, hindi dapat husgahan ang mga tao. ako'y mananahan Sapagkat sila po ay iyong sa puso at damdamin. tinubos na rin sa krus. Ika'y Kaya, Panginoon, mananatili kami po ay nagsusumamo sa iyo, Panginoon. ng alay Buksan niyo po ang iyong kanilang mga isip at puso sa pamamagitan ng mga salitang ito. ng iyong pag-ibig na dakila Salamat, Panginoon. doon sa krus. Yes, Lord. Ako'y Pinalaya niyo na kami, Panginoon. Pinalaya niyo na kami Jesus, anumang mga pagkakasala namin sa ugat ng kasalanan na siyang nagkumagapo sa amin, Panginoon. puso ko'y sa'yo Kaya po, Panginoon, kami po ay bagong nilalang. Kami po ay nasa kay Kristo na. Tumaasa kami, Panginoon, na kami po ay bubuhayin kagaya ni Kristo. Salamat po, Panginoon, sa kaligtasan iyong pinagkaloob. ko lang Yes, Lord. Wala kaming ibang hangad, kundi ang maligtas din ang aming pamilya. tagpuan Wala kaming ibang hangad, Lago kundi na ang maligtas ibig mo ang hangad aming kaparehan, ko lang ay ang aming mga kapwa, kahit ang aming mga kaaway, Panginoon. luwan Wala kaming hangad, kundi ang maligtas din sila. mo Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo natagpuan ako'y binago ng pag-ibig Salamat po, Panginoon, hangad ko sa lang banal na Espiritu na siyang gumabay. sa presensya mo Salamat po, Panginoon, sa Panginoon, sa mga panahon, sa oras ng problema at kagipitan, hindi niyo po kami pinabayaan. Ibig na dakila Sapagkat alam namin na ito ay tinapos na, sa krus ako nanalo na kami. Dahil ito'y tinapos na ni Kristo sa krus. ay Siya'y naghirap para sa amin, nang walang hanggang upang kami yumaman. huli ang Kaya, Panginoon, sa'yo iniklaim namin na kami ay mayaman, sapagkat ikaw ang Panginoon namin, ko lang na siyang tumapos ng lahat ng aming mga paghihirap, mo kagalingan, lahat ng aming mga sakit, ako'y ay binago pinagaling niyo na po, Panginoon. ibig mo hanggang Kaya, Panginoon, salamat sa lahat ng tulong na iyong ibinahagi sa amin, lahat ng kaalaman na iyong ibinahagi sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat ibinahagi niyo po ito sa mga mahihina at itikitid ang ulo. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang siyang may taas. Ito pong aking samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus, naming tagapagligtas.
Sinasampalatayanan namin ito ang iyong tinapos na gawa. Amen. So nais ko lang po mag-iwan ng mensahe. Kailan lang ako'y Mensahe ko lang sa lahat ng mga tao na makapakinig nito. Ngayon na ang panahon upang sumampalataya tayo sa tinapos ni Kristo. ni At Jesus hindi po kami nagtuturo na hindi porket naligtas ka na ay gumawa ka na ng kasamaan, sapagkat ito ang lisensya mo. Payo ko lamang sa iyo, kapatid, kaibigan, sa lahat ng mga nakikinig, natauhan na kapag ikaw ay naligtas na, huwag huwag ka nang bumalik sa iyong pagkakasala, sapagkat minsan lang si Kristo namatay. Minsan lang si Kristo namatay, sabi nga sa Hebro. pagbukas Isang beses lang siya namatay para sa iyo at sa akin. o kay Kaya ang ganda kaligtasang ibinigay niya, kapatid, kahit na libre ito, kung kasalan hindi ka seryoso pinatawag sa kaligtasang ipinagkaloob sa iyo, ng lubos sabihin ko sa iyo, I tell you the truth, hindi mo maloloko ang Panginoon. katauhan nilinis at may Kaya kapag ikaw ay nilinis na ng Panginoon, huwag ka nang bumalik sa pagkakasala. Sa halip, natauhan tumulong ka sa iyong kapwa, kagaya nga ng sinabi ng Panginoon. ko'y napukaw Ang utos ni Hesukristo na magmahalan kayo. pagayan ako'y Kasi kung kung sino yung minahal mo, kung ano yung ginawa mo sa iyong kapwa, yan din yung ginagawa mo sa Panginoon. minaisip kasalanan ko'y pinawi Kaya kapatid, walang sukatan kung ginagawa mo siya ng kasamaan, ng masama, kahit naligtas ka na, hindi ka pa rin matatanggap sa langit. karagdagan Sapagkat sinuway mo sa'yo ang kaisa-isang bili ng Panginoon na love your enemies. tapos mo doon sa Hindi kalma yan maaaring tanging sandigan sapagkat dahil sa kagandahan loob ng hindi yan Diyos maaaring saktan sa pamamagitan ng pananampalataya at ang ang kaligtasan ating kapwa. loob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ganon ako Kaya kahalaga payo ko sa iyo, kapatid, 10:50 p.m. pag mapakinggan mo to, noon. Buhay mo sumampalataya ka sa kanyang tinapos na gawa. sa tulad Higit sa lahat, tumulong ka sa anumang nangangailangan. Sapagkat hindi dapat natin ito mababayaran sa Panginoon, minahal at kundi sa halip tiyakap na magbayad tayo sa Panginoon, binago mo ang ating kapwa mismo ang ating tutulungan upang sila ay maligtas din at makita nila kung gaano nga ba kabuti ang ating Panginoon. kalagayan ako'y minahal. Alam mo, kapatid, testimony ko lang, simula nung nalaman ko Kanan ko ang amazing na grace ng Panginoon, masaya akong nakakabahagi sa aking kapwa na kahit wala na ako, ginagawa ko kasi gusto ko. wala Napaka-amazing kasi ng grace ng Panginoon kung iisipin natin, kapatid. nagawa Walang katumbas. Walang katumbas talaga.
Kaya sa halip na gumawa tayo para sa Panginoon, gawin natin ito sa kapwa para sa ikaliligaya ng ating Panginoon. Sandigan, Hindi yung gawang tinapos hindi yung palagi kang magsisimba para malugod sa iyong Panginoon. sandigan, Palagi kang gawang tinapos mo doon sa hindi yan kalugod-lugod sa Panginoon. Anin mo kung nagsisimba ka naman tuwing linggo, o yung puso mo ay malayo pa rin sa Kanya, o hindi mo pa rin siya natanggap. Kaya nga sabi sa Mateo 7:21 na hindi lahat na tumatanggap o tumatawag sa akin, Panginoon, makakaligtas sa kaharian ng langit. Yun lamang yung sumusunod sa kalooban ng Ama. Ano nga ba yung kalooban ng Ama? Yung kalooban ng Ama ng kapatid ay yung kalooban ng Ama ay kilalanin natin siya. Kilalanin at sumampalataya sa Kanya. Sumampalataya sa Kanyang tinapos na gawa. Mas dito mo makikilala ang Panginoon kung gaano nga ba talaga siya kabuti. Kung sumampalataya ka sa tinapos na gawa ni Kristo. Hindi yung tatanggapin mo lang yung regalo at hindi mo ito bubuksan. Kasi nga, kagaya nga kanina, ay kapag tinanggap mo yung regalo, dapat bubuksan mo. Makikita mo ang limang tinapos na gawa ni Kristo. Yan yung laman ng regalo. Kung ano yung dinala ni Moises na bato, yung 2 bato na yun, may nakasulat doon. Yan yung utos ng Diyos. Ano ba yung utos ng Diyos sa Old Testament? Yun yung Ten Commandments. Di ba yung bato, tinanggap ni Moises? Kagaya din yan kay Kristo. Kapag tinanggap mo si Kristo, kailangan mo ring tanggapin o basahin ang tinapos na gawa ni Kristo. Kaya nga tinawag siya na New Testament. Kasi yung Old Testament ay hindi natin kayang sundin. Walang makakasunod doon. Kaya nga sabi ni Kristo sa Mateo, ay hindi siya naparito upang wakasan ang utos, kundi upang panatilihin ito sa pamamagitan niya. Pero yung pamamagitan niya, siya na mismo yung tumapos. Siya na yung tumapos. Ibabalik ang aking bibig, mga Kaya yun kapatid, no? pasapit na nanabig. Yung mga utos na yan, magpa-follow na lang yan. Pero hindi na yan natin ginagawa para sa Panginoon, kundi ginagawa natin yan sa ating kapwa upang malugod ang ating Panginoon. Pag-ibig na sa puso na Kaya yun. Sige, no? Kasi medyo mahaba-haba na yung ating diskusyon. Ako po ay nagpapaalam na at salamat po sa lahat ng mga nagasubaybay ng Center for Christ Ministry. wala may babawas. Ito po si Brother Rodolfo, yang po, Agawang nagsasabing kung ano man ang iyong ikinanim, siya rin yung aanin. agawang God bless. sa agawang tinapos ko. Sa'yo, Jesus, ibabalik ang aking bibig, mga papurit na sasabit. Ibabalik ang aking bibig, mga papurit na sasabit. Ibabalik ang aking bibig, mga papurit na sasabit. Nananabik ang akakilig, wagas mong pag-ibig ang hatid. Wala na may daragdag sa
sa pag-ibig na sa krus sinalay mo. Walang maibabawas ang mundong ito sa gawang tinapos. Basta salamat ang handog sa'yo dahil sa pag-ibig